Tila hindi natinag ang property sector ng mga pasabog sa politika. Pero may mga nakikita pa rin itong epekto sa ilang kadikit na sektor, tulad ng residential property at turismo. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Lumaki ang demand para sa office spaces ngayong 2025. Ayon sa year-end report ng Lichu Property Consultants, umabot ng mahigit 1.22 million square meters ang nakuhang office space ngayong taon. Halos kalahati rito galing sa IT BPM industry. Patunay raw ito ng muling pagsigla ng industriya sa kabila ng nararanasang mga issue sa property sector tulad ng POGO ban ni PBBM na nakaapekto sa office demand. This is not a small number. It still makes the Philippines one of the largest in terms of volume. It's a 10% increase year on year compared to 2024. So overall, we've seen growth continue on, not just this year, but even in the past 6 years. Pero ang bagong mga launch at demand para sa mga kondo bumaba. Umabot ng 3% ang pagbaba ng nabebentang unit. 60% naman ang ibinaba sa mga bagong launch na unit. Ayon sa Lichu, dahil ito sa pagbaba ng mga bumibili ng kondo, habang sa secondary market naman ang benta sa ngayon ng mga developer. Luxury, upscale at upper middle income condos naman ang nagdala sa merkado ngayong 2025. At ayon sa Lichu, tila hindi ito natinag ng mga nangyayaring ingay sa politika gaya ng flood control scandal. I think even if you look at the residential spectrum, many of the developers now are actually pivoting. They're from many of the developers that are known for non-high-end products are now starting to juice more of that in the market. And in the past few years, that's where really the amount of growth we've seen. Sa usapang bilihan ng lupa naman, patok ngayong taon ng mga emerging urban center sa labas ng Metro Manila. Sa Cavite at Laguna, tumataas na ang halaga ng lupa per square meter dahil sa pagpapagawa ng ilang residential township na accessible sa mga malalaking infrastructure project, gaya ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX at ng SLEX TR4. Gayon din ang ginagawang LRT1 Cavite Extension at ang Cavite-Batangas Expressway. Sa kabila naman ng mga bagyo at bahang tumama sa Bulacan at Pampanga, nakikita itong prime investment corridor. Lalo't malapit ang dalawang probinsya sa Clark International Airport at ang New Manila International Airport Project ng San Miguel Corporation ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang. At dahil nga sa sunod-sunod na mga pagbaha, lindol at maging sa exposés ng substandard flood control projects, mas nagiging conscious na raw ang developers at office leasers sa epekto ng mga ito sa kanilang mga operasyon at construction. And I think that is a reflection also not just of what the current flood control projects are, but really what the market is looking for is more sustainable products. Inaasahan naman ng Lichu na lalakas ang sektor ng turismo sa 2026, lalo't lampas 12,000 na bagong hotel room ang magbubuka sa susunod na taon. Pero kailangan daw tugunan agad ng pamahalaan ng accessibility issues para mas maging seamless ang paglalakbay sa pagitan ng major tourist hub sa bansa. We can't operate a tourism industry with that is seeking intra-Asia travel on the basis that you need to travel 9 to 10 hours to get anywhere in this country. And so that's something that we need to solve over the next 3 to 5 years to really open that industry up. Sa kabila nito, nakikitang mga pampalakas sa tourism industry ng bansa ang bagong international flight routes ng Philippine Airlines at Cebu Pacific, upgrade sa Iloilo at Davao airports, ang pagpapalaki sa tourism promotion budget ng bansa sa 1 billion pesos sa 2026 at ang meetings, incentives, conventions and exhibitions o MICE Tourism at paglaki ng hotel supply ng bansa lalo't sa Pilipinas gagawin ang ASEAN Summit sa susunod na taon. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel.